So, meron akong nilagang manok kay mother. Luto. So, ito ay manok na may patatas. Ayan, na may konting sinigang mix. Nagyang kontong pechay bag. So, andito na si Mami para pick upin yung ating nilaga, sinigang, kung ano man ito. Ubus yan. Gugustuhan niya ni Mother. Ayan, si Mother. Ang nagpaluto niya na isang araw. Naglalaba ako, guys. And then, paborito yun ni Mother nilaga. Nirequest yun ni Mother. Kailan gayon? Nung pang 2 days ago. Kung pwede maglaga ng manok na may kamatis. Ito, nilagyan ko ng konting sinigang mix. And patatas, tsaka yung pechay bagyo. Dito ang tawag doon, napa cabbage. Tinikman ko rin, masarap. Kumain din. Yung ano lang, gulay. Okay. So, naglalaba ako. Nagtupi ako ng mga tupiin. So, ngayon, mga basahan naman yung aking nilalabhan. Nakalaba na tayo. Tapos, isang salang and tapos na ako. Next, ano na ulit. Hintayin ulit nating dumami. So, itong mga tuwalya, sa banyo to, mayroon kaming cabinet for the tuwalyas. Ay, mayroon pa palang damit doon. Siya nakalagay. Naku, wala na pala akong itlog. Tingnan niyo guys. Yun yung itlog. Isa na lang. Nakalimutan ko palang bumili. Kasi gagawa ako ng banana bread. Mabenta dito ang banana bread sa. So, ito yung tirang mashed potato na ginawa ko. Tapos, ito naman yung aming adobo. Kasi ayaw ng asawa ko yung masabaw. Gusto niya yung tuyo yung chicken. So, ayan. Tapos, naubos na ni Mami yung ating nilutong manok na nilaga na may konting paasim. Yan ang gusto ng asawa ko dun. So, nakalohit lang. Yan, tuyo yung adobo. Ano yan? Yung ano lang, yung ating toyo, suka, bawang, paminta, konting asin, yun lang. Tapos, pinrito ko lang. Tapos, tinanggal ko, nilagay ko yung sabaw hanggang, tapos binalik ko siya para maluto, tulo yan. Para hanggang maiga. So, yun. Tapos, ngayon, ang kay mother naman ay ito. So, yung, ganun din, bawang sibuyas. Hindi, bawang lang. Pepper, konting salt, at saka suka at toyo. So, atin lang siyang ilalagay na lang. Ang kay Mami naman, gusto niya may sabaw. Kaya magkahiwalay yung luto natin. So, hindi ko na siya masyado binabad. Siguro 15 minutes lang kasi kakainin na ngayon na. Itong sa amin, mga 2 days yan na binabad. Kasi wala akong time na lutuin. Okay. So, yan yung kay mother. Ang gagawin ko dito, papakuluan lang na hanggang maluto. Kasama na rin yung pinagbabadan. Papakuluin mo lang siya hanggang maluto. Ganun lang. Marami daw style ng pagluluto ng adobo. Ito yung pinakamabilis sa pagluluto ng adobo. Pwede nyo ibabad, pwede nyo hindi ibabad. Okay lang yun. Parehong masarap. So, today is adobo day. Maghugas na. Ay, meron pala akong sinalang ko yung ligasay ko sa inyo. Ako ay maglalaba. Sinalang ko na, pero nakalimutan ko ibaba. So, pagka ganito, ito yung natutunan ko dun sa kapatid ko na potato. Speed wash lang para mabilis. Kasi pagka yung regular wash, naku po, 2 oras na, hindi naman. Siguro mga 1 oras na naandar. Ganun din naman. Para matipid sa kuryente. And malinis na din naman. Kahit na speed wash. Mas mainit pa naman eh. Ayan na. Yan yung mga basahan. Hanggang doon pa. May natira pa doon. May natira pang kaunti. So, magsasalang pa ako ng isa ulit. Mamaya kukunin ko. Mayroon pa kami doon sa hamper.
So, basically, yun lang yung aking ginawa this morning and 1:30 na agad. Luto ng adobo for lunch, mashed potato, kanin, kasi kumain akong kanin. Yung aking basmati. And then, ating pang banana bread. Pag ayaw nila, pag feeling ko, mabubulok na yung saging, inaano ko na siya. Ginagawa ko ng banana bread pang merienda. Pero baka sawa pa sila eh. Kasi banana bread halos araw-araw. Siguro nung 1 linggo naka 3 beses. Okay, banana bread. So, hayaan ko lang. Hugas muna tayo ng plato. At then, hi bebe, it's ready. Wow. This is links. No liver this time. I don't know, they don't, maybe they sell it separately. Baby, this is the wing, part of the wing. You like that part? There you go. Yeah, okay, daddy. And then ito yung mashed potato. Muntik na maubos ni kuya. Na tayo. Ngayon may tinatry ako na itong wheatgrass. Tinatry ko siya. Parang ano lang, supplement. Maganda raw yun. So, nagtatry lang tayo. For energy. Kasi ba, So, ang gagawin ko, isang scoop nitong ito. Kung may i-link ko siya sa description box, i-link ko. Kasi nakakalimutan akong mag-link. Kung saan ko siya nakuha. Sabi nila meron daw tong anti-cancer properties. So, organic wheatgrass juice from concentrate. This is not a sponsored video. Ano lang to, na-research ko lang. And then, raw form cold pressed. Ang gustuhan ko dito is, ano siya, grown in volcanic soil of Utah. So, very, ano siya, tawag doon? Maganda. So, ito yung iniinom ko na. Ayan, isang scoop, isang, ano siya. Okay. Hello. Ayan. Okay. So, ito yung sarili ko tong parang nabasa. So, gusto ko lang siyang itry. Di ba nga meron tayong autoimmune disease. Marami tayong food allergies. Baka makatulong sa akin. So, okay. Teka lang. So, super green siya. Super duper green. Of course, wheatgrass to. Ang nagustuhan ko talaga siya is grown from Utah. And, pwede mo rin siya ilagay sa smoothie, sa champa. Mga drink, yung mga regular drink, lemon juice kung gusto nyo or something. Pero sa akin, iniinom ko siya na pure. Na gusto kong masana yung aking panlasa. So, again, this is not a sponsored video. So, ganyan yung itsura niya. Sobrang 1 scoop daw 60 serving. So, kung 1 scoop lang a day. So, in 2 months, to tumatagal. Okay. So, ito yung tinatry ko today. And, yeah. Magaan siya sa tiyan. And, yun nga, ang nagustuhan ko talaga sa kanya is grown in volcanic soil of Utah. And organic siya. Walang spray-spray. Kasi yung Utah, sa Utah, di ba siyempre, nasa bundok. Volcanic, mataas yung elevation, malinis yung hangin, mas pure ba. Mas maganda yung soil kasi galing sa volcan. Ayan, so try natin tong juice drink na to. Pero, napansin ko yung energy nung ininom ko to. Tsaka maganda sa tiyan. Kasi parang, alam mo naman, pag ako mga allergy, kailangan na maano yung tiyan natin kasi kalimitan doon yung gut ba. So, yan na ang ating green juice natin na try. And mild lang yung flavor niya. Kung isipin mo, di ba, wheatgrass, parang,
Ako, sobrang sama ng lasa niya. Pero hindi, actually, para lang siyang spinach. Ganon. Very mild. So, tingnan natin. Kaya ayoko siyang isama sa aking juice or something kasi gustong masana yung aking bibig sa ganito. Very mild lang siya, guys. Okay, mamaya ko siya babantuan ng tubig. Kasi kailangan, sayang naman. And merong iba kasing powder, hindi sila natutunaw sa tubig, di ba? Ito, natutunaw siya. So, yung mga tinatry ko. Kapatry ko din yung asawa ko. Ito, for... Hey! Wow, tingin yung natimpla ko pa. O, yung tira ba sa baso? Kasi sayang naman, sobrang ano to. Nutritious. Ayan, guys. Madali siya kasi hindi masama yung lasa niya. Kung mahilig kayo sa gulay, di ba minsan nagalaga kayo ng spinach or mahilig kayo sa ganun, sa bawi. Parang ganun lang din. Hindi siya masama ang lasa. Siyempre, hindi masarap kasi walang tamis, walang... Ayos lang. Ganun. So, yan ang ating wheatgrass. So, yun lang ang ating routine. And then, more tubig. Sabi ba ako na itong bintana kasi pag nagluluto ako, sinasarap. Dahil nga, yung asawa ko ay niya nang maamoy yung bahay. Tapos, ito yung nakuha ko na seeds na itatanim ko sa harap ng bahay. Basta magtatabon lang ako ng mga seeds. Ito yung wild flowers. Wild flower. Dito lang sa tabi-tabi namin na nagandahan ako. Para siyang maliit na sunflower. And natuyo na siya. So, lahat yan seeds. So, ibubudbud ko lang siya dyan. Para next summer, mayroon tayong magagandang bulaklak. Yung bag natin. And then, i-ano mo lang. So, yan na. Oh, teka. Yan ay buto na yan. Ayan guys, oh, buto na yan. Yan na yun. Kaya pag meron kayong bulaklak na gusto nyo, naglalakad lang kayo sa, kahit wild, maganda rin yung mga wild. Yung para sa atin, parang, ay, damo lang naman. Pero guys, maganda. So, kukunin nyo lang yung ganyan. Kahit fresh pa siya, tapos patuyuin nyo. And wala yan na, ibudbud nyo lang sa garden. So, noong time na yun, may pinuntahan kami. Kaya lang hindi ko dala yung camera ko. So, hindi ko mapakita yung fields ng flowers na magaganda. So, bumaba ako at kumuha ako nung... Eto guys, ito ang ganda nito. Ayan o. Maganda yan. Ngayon, hindi nyo makitang maganda. Pero, nung parang ito yung purple. Ang ganda nito guys. So, kukunin ko rin. Kaya nakandito sa bag. Tapos, meron pa isang maganda. Kaya sobrang matinik. Grabe. Eto guys. Sobrang matinik siya. Ayan, ang ganda rin ito. Hindi nyo makita ngayong maganda to. Pero, oh, ang ganda ng buhok. Kaya sobrang tinik. Baka ko to nakat. Ano siya. Ayan, lumambot na yung tinik. Sobrang grabe. Nagkatusok. Matusok-tusok yung aking kamay. Kasi bigla ko hinagip. Hindi ko nakita yung tinik. Pero pinilit ko talaga. So, tatanggalin ko lang yung top. Gusto ko siyang mix dito sa isa kong bulaklak na nakuha. Ito yung buto niya. So, kung ano man yung natira sa bulaklak, ayan, buto yan, guys. Ito, ganito itsura niya. Kaya kung may gusto kayo, kunin nyo lang. Tapos, i-ano nyo lang. Itanim nyo, hagis nyo sa kung saan yung pesto gusto. Tutubo ka agad yung, kahit wild, mas maganda nga yung wild. Teka, ayan, ubos na yung, ito. Wala na, talaga. Oy, ito pa pala yun. May buto pa pala yan.
So, ganito. Lumambot na yung tinik. Kasi sobrang tinik. Tinik talaga. Ayan, guys, oh. Para siyang, ayan na yung buto na yan. Ayan. Ayan yung mga buto. Daan-daang buto. So, kikip ko siya dito sa aking bag. Tapos, ito pang maliliit. Ayan. Yan, guys, ay buto na yan. Ayang nandyan. Buto yan. So, ito yung project ko na gagawin ko. Okay, tapusin ko lang to, guys. Oh, dami nito. Napakaganda nito. Parang hindi ako bibili ng pamubulaklak. And then, may nakita ako dati na, teka, pakita ko sa inyo, sa yard sale naman, magtanim ng, ay, ba't butas nyo? Eto, guys, yan, ito yung mga paborito kong bulaklak. Ayun, guys, so, wildflower blend. Bird and butterfly. Ano lang to? 25 cents or 50 cents. $2 original price. Tapos, ibubudbud ko lang sa harapan ng bahay dito. Basta makikita nyo, hopefully tumubo siya. Kasi ito pa, maganda rin to. As Alyssum carpet of snow seed mix. And also dun sa isang bed natin sa ating garden. So, ito yung itsura. Ayan. Yan yung itatanim ko. So, baka meron na kami nito nitong basta. So, yan. Kaya, nandito to. Mga buto-buto. Ba't butas yung isang Lalagay ko na siya dito. Para tingnan natin kung alin ang tutubo. Kasi hindi naman yung guaranteed na tutubo agad ngayon. Kasi minsan, gaya sa luyot. Ang dami kong nihagis last year na sa luyot. Ano lang, ang tumubo lang ngayon mga 8 tangkay. Pero, napakadami kong saluyot na tinanim. Ang mangyayari no, next year ulit, ganun, may tutubo, ganun pa isa-isa. Ang adobo ni mother. Ayan na, kumukulo na siya agad. Hayaan lang natin kukuto-kuto. Ganun lang. So, nag-harvest si Ben ng ground cherry. Can I try one? Yeah. May I? Alright, here. This one. So, ganito itsura niya, guys, sa garden to. Ganito maraming buto dun, pero dadalawa yung sumibol. Ayan, ganyan itsura. You could eat that Yeah. Yes. Medyo green pa. Pero yellow to pero sa camera. Only this should look yellow for the inside to be Yeah. Sweet and sour. and Sour! sweet and sour. But after the sour side, it's actually sweet. Yes. So, ito na yung adobo ni mother. Ayaw niya ng may patatas. Ayaw niya ng may, ano nalagay? Bay leaves. Ayaw niya ng tuyo. Gusto niya yung ganyan maraming sabaw. So, yan. Tsaka gusto niya yung malambot na malambot. So malambot na malambot yan. Paborito niya yung adobo ko. Sarap nga naman, ganyan lang, hindi nyo na kailangan papulahin. Kung gusto nyo ng masabaw, basta pag, hindi nyo na kailangan ibabad. Basta pagka pakuluan nyo lang. That's it. Pakadali lang. Pag papapulahin pa, matagal pa Pagka yung mamadali, kanyan lang. Then, kukuto-kuto. Actually, luto na yun. Kaya gusto yung mother yung lutong-luto. So, hayaan lang natin. Sarap na. Toyo suka lang. Kaunting-kaunting asin lang para lang mabalanse yung lasa. Paminta. Yun, that's it. So, ganun. Ay, nakalimutan ko na naman yung aking nilaban. Napakamalilimutin ko na ngayong panahon ko. Sa dami ng ginagawa. Ngayon naman yung ating labahin. Yan yung apoy. Para kukuto-kuto habang hindi pa pinipick up ni Mother.